Magandang araw! Ako nga pala si Clarence Shane D. Cariado, mag-aaral sa asignaturang Pilipino. Ngayong araw ay tatalakayin ko sa inyo ang pag-aaral sa pagbabagong morpoponemiko. Ano nga ba ang pagbabagong morpoponemiko? Ayon dito, ayon kina Santiago et al., ito ay anumang pagbabago sa karaniwang anyo ng isang morpema dahil sa kaligiran nito. Mga pagbabagong morpema. Unahin natin ang asimilasyon. Ano nga ba ang asimilasyon? Ang asimilasyon ay pagbabago na gaganap sa isang morpema dahil sa impluwensya ng mga katabing tunog nito. Ang asimilasyon ay may dalawang uri. Ang una ay ang asimilasyong partial o di ganap. Pangalawa naman ay ang asimilasyong ganap. Sa asimilasyong partial, tinatawag itong asimilasyon di ganap. Ito ang mga pagbabago na gaganap sa pinal na morpema, sa pinal na morpemang na nagiging M or N dahil sa punto ng artikulasyon o dahil sa mga sumusunod na tunog. Halimbawa naman ito ay nakikita natin dito ang pambakod at manlikha. Nangyari ito dahil ang pagbabago na ganap ay nangyari sa unahan. Paano? Pang plus bakod equals yung NG ay papalitan ng M at magiging PAM plus bakod, kaya ito ay naging pambakod. Ganun rin naman sa manlikha na panlaping mang at plus likha na yung mang sa NG na NG ay inalis at ginawang N, kaya ito ay ginawang man plus likha, kaya ito ay naging manlikha. Ang pagbabago na ganap ay nasa unahang bahagi. At ngayon, pagkatapos natin sa asimilasyong partial, tumako naman tayo sa asimilasyong ganap. Ano nga ba ang asimilasyong ganap? Ang asimilasyong ganap ay may nagaganap ang pagbabago sa salita maliban sa allomorph nito. Kadalasan, naaalis ang unang titik ng salitang ugat upang mas lalong madalis ang pagbigkas ng mga salita. Paano? Tingnan natin sa halimbawang ito. Dito naman sa halimbawang ng asimilasyong ganap, makikita natin yung manalimin ay mas naging madulas dahil dun sa asimilasyong partial na mansalamin ay inalis yung letter S. Kaya mas naging madulas ang paggamit ng salita nito dahil yung unang titik na salitang ugat ay inalis, kaya ito ay naging manalamin. Ganyan rin naman sa simbait na inalis dun sa salitang partial na naging simbait, pero hindi na rin ito mababago kasi hindi pwedeng alisin yung unang titik ng salitang ugat na letter B. Kaya ito ay mananatiling simbait. Ngayon, dumako naman tayo sa pagkakaltas o pagkawala ng ponema. Ano nga ba ang pagkakaltas o pagkawala ng ponema? Ito ay may nawawalang isang ponema o morpema sa isang salita. Maaaring mangyari ito sa unahan o sa gitna ng salita. Ngayon, tingnan natin ang halimbawa nito kung paano ito nagaganap. Makikita natin sa halimbawang ito na ang takpan at patahi ay naganap sa prosesong ito. Paano? Ang salitang ugat na takip tapos may unlaping an, pag pinagsama ay magigitong takipan. Mangyayari ang pagkakaltas sa gitna ng salitang ugat at ng hulapi na panlapi. Kaya ito ay naging takpan. Ganyan rin naman sa patahi na magpatahi equals naging patahi. Nangyari ang pagkakaltas sa unahan ng salita na magpatahi. Ngayon, pagkatapos natin sa pagkakaltas, pagkawala ng ponema, dumako naman tayo sa pagpapalit ng ponema. Ano nga ba ang pagpapalit ng ponema? Ito ay pagbabagong anyo ng isang ponema na napapalitan sa pagbuo ng isang salita. Maaaring mangyari ito sa mga sumusunod na halimbawa. Tingnan ito. Ngayon, sa halimbawang ito, makikita natin na dumaan ito sa prosesong pagpapalit ng ponema. Paano? Ang O at U, kapag nilalapian ng isang salitang may O sa huling pantig,
ganito ang nangyayari. Katulad na lamang ng halimbawang dugo plus an na naging duguan. Pero yung O na ponema ay pinalitan ng U, kaya ito ay naging duguan. Ganoon rin naman sa bilog, yung ponemang O pinalitan ng U, kaya naging bilugan. Ito pa ang isa pang pagpahalimbawa. Ang I, ang E at I ay nangyayari ito kapag inuulit ang pantig na may E at kinakapitan ng pangangkop ang unang bahagi ng salitang inuulit. Halimbawa nito ang lalaki. Lasdang na naging lalaking lalaki. Ang huling ponema ng letter E ay pinalitan ng I, kaya ito ay at ginamitan ng pangangkop na lang, kaya naging lalaking lalaki. Gayon rin naman sa babae, lasdang na naging babaeng babae, at yung ponemang letter E ay sa huling pantig, yung huling pantig ay na letter E ay ginawang E, kaya ito ay tapos inangkopan ng NG, kaya naging babaeng babae. Ngayon, dumako naman tayo sa paglilipat o metathesis. Ano nga ba ang metathesis? Ito ang paglilipat ng lugar o posisyon ng isang ponema sa isang morpema, kadalasan kapag ang salitang ugat ay nagsisimula sa salitang I at Y at ginigitlapian ng in, nagpapalit ng posisyon ang I at N, kaya nagiging ni. Ngayon, tingnan natin kung paano ito mangyayari sa proseso ng halimbawa ng ating ipapaliwanag. Ayon sa halimbawa na nakikita nyo, merong morpemang yakap, lamas, at luto. Sa yakap, nilapian ito ng hulapi na in, kaya magigitong yinakap. Pero, magkakaroon ng paglilipat o metathesis dahil ito ay yung hulapi na in ay malilipat sa unahan at ito ay magiging niyakap. Ganun rin sa lamas plus in, magigitong linamas at ililipat din sa unahan yung hulapi na magiging ni plus lamas magiging nilamas. Ganun rin naman sa luto plus in na naging linuto at magiging niluto dahil ito ay ginamitan ng paglilipat o metathesis. Doon sa paraan yon, mangyayari ang paglilipat o pagpapalit o metathesis. Pagkatapos ng metathesis ay dumako naman tayo sa paglilipat diin. Paano nga ba nangyayari ang paglilipat diin? Nangyayari ang pagbabagong ito kapag naililipat ang diin ng morpema at ito ay nilapian. Ngayon, nakikita nyo sa halimbawa ang linis plus an equals linisan. Sa halimbawang ito, ang diin sa salitang ugat na linis na nasa unahang pantig na li ay nailipat sa pangalawang pantig na nis nang ito ay nilapian. Kaya ang diin ay nasa nis, kaya nagitong linisan. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong pakinig. Sana po ay meron kayong natutunan at nalaman o naging kaalaman sa aking mga pinaliwanag sa pagbabago ng morphophonemic ko. Yun lamang po at maraming salamat.